May paglalagyan si Poy Eram sa pinakita niyang attitude sa conference at kahit anong kalalabasan ng resulta sa PBA Finals, hindi malabong ma-trade papuntang ibang PBA teams at ang mas worst pa, baka mawala pa sa liga. Mula sa verbal altercation ni Poy Eram at Glenn Cobontin at pagdadabog niya sa hallway ng Mall of Asia Arena at ngayon naman another heated moment sa kanyang head coach na si Chot Reyes, naging mas maugong pa ang pangalan ni Poy Eram. Lahat ng yan nangyari lamang dito sa playoffs ng conference. Halina't samahan niyo ako mga idol at pag-usapan natin ang tinaguriang most hated player sa kasaysayan ng PBA. Pero bago ang lahat, sino nga ba etong si Poy Eram? Tunay niyang pangalan ni John Paul Eram, pinanganak noong July 7, 1989, 35 years old na mga idol at tubong Makati City. Dating tinatawag na JP pero kalaunan tinawag na Poy. Nagsimula ang kanyang professional career sa basketball nang ma-draft siya ng Talk and Text tropang Texter. Second round 15th overall pick sa Class 2013 PBA draft. Naglalaro ngayon bilang sentro ng TNT tropang liga at kasalukuyang nag-average sa conference ng 6.73 points, 5.14 rebounds per game. Hindi lang yan mga idol, noong 2016 na imbitahan din siyang maglaro sa Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Challenge Cup pero due to his knee injury napurnada din. Pero noong 2018 sa pangunguna ni Coach Yeng Giao bilang head coach ng Gilas Pilipinas, muli siyang napasama para maglaro naman sa Asian Games. 2019 nakapaglaro din siya sa FIBA World Cup qualifiers at nagkaroon din sana ng tsansang maglaro sa World Cup pero due to ankle sprain hindi na naman siya nakapaglaro. 2020 and so on, nakapaglaro siya sa Gilas Pilipinas pero pagkapasok ng taong 2023, napasama pa siya sa 21-man pool ng Gilas Pilipinas. Eventually na-ruled out din due to injury at pagka August 13, 2023, inanunsyo na niya ang pagretiro sa ating national team. Maganda naman sana ang tinatakbo ng kanyang career sa PBA dahil meron lang din naman siyang 3 championship title pero mukhang mas lumalaki ang ulo ni Poy Eram sa kasalukuyan. Hindi na normal mga idol yung kanyang pagiging mainitin ng ulo sa loob ng court at nakakasira pa nga sa momentum play at moral ng TNT tropang giga. Wala nang pinipili si Poy Eram pati kakampi, papatulan kahit mismong head coach nga hindi inaatrasan mga idol. Pero yung ganitong attitude niya hindi yan umubra noon kay Coach Yeng Giao noong nasa NLEX Road Warriors pa siya. Yun din ang naging dahilan kung bakit naging mas malakas pa sa pisikalan etong si Poy Eram. After ng Game 5 sa PBA Finals, nilapitan nga ni Al Francis Chua etong si Poy at for sure, pinagsabihan din mga idol kahit kalaban hindi rin nagugustuhan yung naging asal niya. Pero dahil sa ginawa ngayon ni Poy Eram, muli na namang naging aktibo ang mga PBA fans at na-excite na manood ng mga laban. Pero ayon sa mga professional sports analyst, kahit ano daw ang maging resulta ng PBA Finals, TNT champion man or hindi dahil sa pinakitang attitude ni Poy, wag na daw tayong magulat kung next conference ma-trade ito sa ibang PBA teams at ang mas worst pa, mawala siya sa liga. Paniguradong may pananagutan at may paglalagyan etong si Poy Eram sa mga susunod na araw o linggo. Hindi rin may tatanggi yung kanyang skills and talent pero nakakasira kasi yung ganitong attitude sa magandang momentum ng team. Number 1 public enemy nga itong si Poy Eram lalo na ng Barangay Ginebra Nation kaya nga nabansa ganitong most hated player sa PBA.